Hi guys, magandang araw. Welcome sa new vlog ng Chong TV. Salamat sa mga nanonood. Konting kalabit na lang, 7,000 subscribers na tayo. So, let's proceed sa ating vlog. Our vlog for today tungkol pa rin sa mga smartphone na Korean variant. So meron kasing isang subscriber na nagtanong sa atin doon sa mga comment section. Mga comment nyo, nababasa ko yan. So may nagtanong doon, sasagutin lang natin. Ang sabi niya sa tanong niya, bakit daw yung phone niya Samsung pero LG logo yung lumalabas? Okay, medyo ano nga yung tanong niya medyo nakakalito nga dahil Samsung yung phone tapos yung LG isa pang brand yun ng smartphone na Korean variant din Bakit daw Samsung yung phone niya tapos may lumalabas na LG logo sa startup? So ano nga ba yung ganong klase ng phone? Original ba yun? I-discuss natin sa vlog na ito. So sa mga bago po sa ating channel, maliit na pabor, paki-like, paki-subscribe ang ating video. Comment na din kayo ng mga tanong ninyo at pwede kong i-feature yung tanong ninyo sa mga susunod natin vlog. So maraming salamat po sa panonood. Ito po yung sagot natin sa tanong ng ating subscriber. Ito meron akong hawak na Samsung Note 9 tsaka yung medyo mamahaling Samsung Z Fold 2. Ganito yun i-on mo siya. Yan, Samsung Galaxy Note 9. Tapos Samsung yung phone nya. Tapos merong lumalabas na ganyan. Bakit daw naging LG? Ibang brand ng smartphone yung LG, 'di ba? Yan, may lumabas na LG. Tingnan natin sa Fold 2, no. Duda sila baka daw fake. Baka daw China phone na clone lang. Ito isa. I-on na lang natin 'to na naka-fold. Okay? So alam naman natin ang mga foldable ay hindi naman kayang pikiin 'to. Okay. Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. Ganda tong phone na 'to Parang trip ko nga gamitin. LG din yung lumalabas. Bakit daw Samsung yung phone LG yung lumalabas? Fake daw ba to? Tingnan natin dito. Hindi naman siya fake. Ito yung secret code na tinuro ko sa inyo sa mga previous vlogs. Meron naman. Itong isa din, itong Z Fold 2, meron din, gumagana din. So ano nga ba yung paliwanag bakit may lumalabas na LG yung mga Samsung phone natin? So pakinggan nyo yung proceeds ng ating vlog. Okay, yung ano kasi, yung LG U+, ayan yung logo, insert ko na lang. Yung LG U+ na lumabas kanina ay isa siyang kumpanya sa South Korea, katulad ng Smart, ng Globe, tsaka ng dito, 'di ba? Wala nang Sun Cellular, na absorb na ng Smart yun Ano siya? Telecommunications company, line provider, network provider siya. Katulad ng Smart, 'di ba? Sa mga Smart na na plan issued na phone, pag in-start mo may lumalabas yung Smart logo, 'di ba? Ganon din sa Globe plan, may lumalabas din yan na logo kung saan galing yung smartphone plan. Doon yung sa South Korea, tatlo din yan. LGU+, yun nga. Tapos yung Korean Telecom, KT. Tapos yung SK Telecom, South Korean Telecom. Sa Korea kasi, sabi sa akin ng boss kong Koreano, wala naman daw halos, hindi ko naman sinasabing wala talaga wala naman daw halos bumibili ng smartphone. Bibili ka lang, gagamitin mo, ganon. Open line. Wala. Lahat naman open line, kaya lang walang nabibili na parang sa mall sa atin na bumili ka sa Mega o bumili ka sa Samsung store mismo na open line. Sa kanila talagang halos lahat network provided yung mga smartphone nila. So ang sinasabi ko dito, hindi yun fake. Huwag po tayong maguluhan, huwag po tayong magulumihanan dun sa pagiging original Isipin nyo naman, Z Fold 2 ba? Z Fold 2, ipi-fake ba to? Ang hirap-hirap pikein nito. Natutupi di ba? Pipikein mo Z Fold 2. Di ba? Hindi siya fake, logo siya, network provider siya. Sana po nasagot natin yung tanong. Hindi lang kasi isang subscriber yung nagtanong lang, kaya hindi ko na nilagay
kung sino, marami sila nagtanong nun tungkol kung bakit daw yung Korean variant nila merong LG logo. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood sa ating channel. Po-promote ko lang ulit yung ating Facebook page, yung Tito Phone. Ayan, nasa mahigit 5,000 likes na ang ating Facebook page. Salamat sa inyo, yung mga nanonood dito, pumupunta doon, bumibili. Nagpapasalamat ako dun sa mga nabentahan ko, especially ng Samsung S10 5G. Ano nyo naman, ang ating bestseller, Samsung S10 5G, 15,500 to 256GB. Napaka-decente ng specs ng phone na to. At kahit na 2019 pa siya na-release, papasok na yung 2022, hanggang ngayon napaka-decente ng specs niya. Sumasabay pa rin dun sa mga mid-ranger ng ibang brand ng smartphone. Yun, thank you. Almost 7k subscribers and counting. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating vlog. Don't forget po ulit, konting suporta para sa atin. Like, share, comment, subscribe po. Thank you po sa inyo lahat. Maraming salamat. Shout out po sa lahat na nagpapa-shout out. Shout out po sa inyo. Salamat po ng maraming. Bye bye.